Hi guys, welcome to Shift Happens. I'm your host Stanley Chi. Kasama ko na naman ang mga content team ng Phil Coche na si Jacob Oliva, Martin Aguilar, and Joseph Estabillo. Kumusta kayo guys? Marami tayong pag-uusapan ngayon. Okay naman. Naman. Ayos lang. Mukhang alam nyo kahit na panahon ng pandemya, ang daming naglalabas ang mga bagong sasakyan. Ito, nasa listahan natin. Haba From Subaru Evoltis, Nissan Leaf, Honda City Hatchback, Nissan Navara, Toyota Vios GRS, Ford Ranger FX4 Max, Isuzu D-Max, Toyota Innova, Ford Ranger, tapos yung Mitsubishi Mirage, Geely Okavango Urban Plus, and Maxus D60. Ito, ni-launch na. Alin dyan yung mga paborito nyo? Sino muna? Siyempre, seniority, si Joseph. Eka, ba't ako? Ito sagot ko dyan. Oh. Ano yan? Uy, nakawala ka. Nakain ng dagat, sir. Nasa Hindi na kaya. Nasa virtual State. background. Hindi. Siguro sa lahat ng mga na-release so far, yung napupusuan ko talaga is the Geely Okavango Urban Plus. Bakit? Bukod sa malaki, saka mura. Bakit? Bukod sa malaki. Hindi, kasi ito yung ito yung unang 7-seater ng Geely dito sa market eh. So mukhang alam mo naman tayo, medyo family-oriented. So pag naghahanap tayo ng sasakyan, syempre as much as possible, yung kasya yung buong pamilya para madala sa out of town, makapagbakasyon or whatever. Talagang ito nagpapatunay na mahilig ka sa mga ducks, no, Joseph? Ba't mo naman pinapasa sa akin yung sayo? Hindi ko pwede. Dinadamay ka eh. Mahilig ka sa ducks, yung mga malalaking sasakyan. Kasi ako kasi ang pipiliin ko dyan yung D-Max. Pero kahit hindi ako mahilig sa pick-up, okay yan. Na-try namin, na-quick look namin yan. So, na-quickie nyo. Na-quickie nyo yung D? Na-quickie namin yan sa Tagaytay. So, sakto, malamig. Sulit na sulit yan. Kumusta naman? Ito, ayos naman. Yung D-Max, malakas, no? Talagang hindi ka bibitinin. Uy. Kahit na malalaki yung mga sakay mo, kasyang sa loob. Kasi palakihan na lang din yung usapan eh. Mas malaki to. Yung nga lang, may advantage tong D-Max. Kasi kunyari, maglilipat ka ng bahay, pwede kasyang-kasya sa loob yung mga gamit. Totoo. Diba? Yun naman ang yun naman ang purpose ng pickup, di ba? Dito lang naman sa Asia, naging lifestyle car yung pickup trucks. Pero talagang pang yan, mga deliver ng mga kung ano-ano, lalagyan ng mga gamit. Yeah. Kayo, Sir Jacob, Sir Martin, unahin natin si Jacob. Alin dito yung bet mo? Ako yung Innova. Joke lang. Sobrang dami kasi. Innova spotting. Innova spotting eh. Pero opposite naman ako. Ayoko ng malaki. Ayoko ng pick-up. Actually, hindi ko na gets yung point ng pick-up truck. Kung wala ka sa gardening business or sa construction, para sa akin, parang pointless siya. Hindi ko ito-trade yung ride comfort. Hindi ko ito-trade yung space. Sa covered trunk space. Hindi ko ito-trade yun over authoritative stance or malaki. I don't know, hindi ako gano'n ka-insecure. But anyway, I'll go probably for the city hatchback. Kasi I love small cars eh. Pero although hindi ko pa siya na-test talaga. But based dun sa test ko sa city sedan, which is practically the same. Nilagyan lang ng puwet and yung trunk na ginawang hatch. It will probably be the same. And maganda naman kasi, city is the most powerful in its segment sa mga small sedans. So, expect mo na rin yan sa city hatchback na replacement ng Honda Jazz. At saka yung Honda talaga, ibang klase. May kasamang prestige eh.
pag naka-Honda ka. Hindi mo pwedeng gamitin pang negosyo. Di ba? Ano yan eh, parang nasa upper middle class ka. Na pag yan ang gamit mo, di ba? Totoo naman. You can say that. You can say that. Mga Sir step Martin. below Stanley Chi. Hindi naman. Ikaw, Sir Martin, anong trip mo dyan? Alam mo, actually, Stanley, parehas tayo sa D-Max eh. Kasi naman, kaya ako napili yung D-Max kasi pag kinompare ko siya doon sa Luma, ang laki nung tinalon niya in terms of design and overall driving characteristics ng pickup na yun. Though, yun nga, I also agree with what Jacob said. Kung wala ka naman sa construction industry, kung hindi mo kailangan yung bed, it's kind of a pointless ka mag-pick up. Kaya dun papasok yung second pick ko, which is na naman, parang kinopya ko na naman, yung parang kay Joseph, yung Geely o Cavango Urban Plus. Kasi yun nga, medyo family-oriented nga naman talaga tayong mga Pinoy. Kaya maganda yung 7-seater na hindi naman Innova yung dating. Para naman maiba naman. Kasi, Innova. parang kung magsha-shot tayo, tapos kada ilang Innova yung dadaan, malamang wala pa siguro 10 minutes, lasing tayong lahat eh. Innova. Oy, Innova. Innova. Drinking game. Diba? Drinking game eh. Parang instead of counting sheep, counting Innova. Pwede. Pag di ka makatulog, yun, bilangin mo ilang Innova nakita mo sa isang araw. Innova tsaka Wigo and Bios. Yun lang naman eh. Ito lang pagpipilian mo. Yeah. Yun yung aking top 2 pick. D-Max and Geely o Cavango. Sa mga high-end brands na nilabas tulad ng Audi RS3, RS-Q8, Mercedes na yung lumabas yung AMG GLB 35 4MATIC. Alin dyan yung mga gusto nyo? Yung mga Subaru. May mga nilabas din, Lexus, yan. Hindi yung sa Q-Hub Oy, teka, ba't alam mo yun? Bakit alam mo rin yun? Ano yun? Ako naikwento lang sa akin. Sila Jacob na kasi Martin, heartbeat tsaka happy. Uy, health club yun. Heartbeat Luma. Uy, naabutan ko pa yun, wholesome pa yun. What? Hindi siya wholesome. Punta ka ba ron after nung disco? Doon ka nagpupunta? Yung bang gimikan nyo? Yung malabas yung edad mo, Joseph. Huwag mo naman i-booking. Hindi ako sa mga premium, kita mo naman sa sombrero ko ngayon. Naka-Audi ako. So, I guess I'll go for the Audi RS3, just a hatchback. And since RS siya, it's more of the performance version ng S3 na model ng Audi. And just like BMW, yung mga RS na yan, ibang breed ng sasakyan yan. But I have yet to test drive an Audi. So, yeah, may message ko si Joy Mama. Yung mga hatchback na sasakyan, may mga certain market na nagustuhan talaga yung mga hatchback. Kasi ako parang nabibitin ako. Gusto ko kasi may puwet eh. Pagka sa sasakyan, ayoko nung medyo parang nalilitan ako. Parang tablet ang itsura nung nung hatchback para sa akin. Feeling ko sa'yo wagon. Station wagon. Station wagon. Uy, ba't ka tatawa? Yung mga gusto ko yung mga Jeep type na gaya ng mga Jimny. Jeep type? Paborito natin yan eh. Yung mga Perosa, ganun yung mga type ko talaga. Bagay na bagay sa'yo. Wala lang sa mga listahan na ni-launch. Yung Nissan Juke na bago, yan, gusto ko yung itsura. Hindi ko pa nakikita in person It's not like yung last year kasi may nakita akong sasakyan. Kala ako, gandang-ganda ako. Nung nakita ko sa personal, parang photogenic ka lang pala. Parang wala pa rin kasi yung bagong Juke dito eh. No, hindi naman Juke yung sinasabi ko. Yung alam mo, may nakita akong maliit na sasakyan last year. Ang clue, 500,000 plus yung presyo niya. Tapos, ang ganda nung sa video, ang ganda sa picture. Nung nakita ko in person, parang hindi ako nagandahan. Ano ba yan? Letter S ba yung tatak niyan? Basta, ayun. Hindi ka nagkakape kasi, Joseph Kaya medyo Parang alam ko.
Hindi naman 3 in 1 yan. Pero Stanley, opinion mo yan, ha? Oh, hindi. Sa akin lang. Oh, Sa akin lang. Sa akin disclaimer lang. Disclaimer lang. Sa akin lang, kumbaga, maganda siya nung nakita ko sa video. Maganda nung nakita ko sa pictures talaga. In person, medyo ba't ganun? So, ganun. Kasi parang lang. Or parang nag-fall short sa expectation mo. Oo. Hindi ko pa nate-test drive. Sabi sa akin ni Rep, maganda raw. Alam naman natin yung mga taste ni Rep. Alam mo, naka-pick up yung taong yan. Yung sasakyan niya, di ba, naka-pick up yan? Oo nga pala, no? Oo, di ba naka-pick up yan? Naka-Navara. Oo. So, ako sabi niya, maganda raw. So, naniniwala naman ako sa sinabi niya. Pero, I'd still go for the Jimny or yung bagong Juke. And yung FJ Cruiser. Gaya-gaya ka sa Jimny, Hindi, nauna pa ako. Inaagawan kaya tamin, Ako medyo nanghinayang dun sa dun sa Mirage. Kasi parang ang nangyari sa kanya, na-downgrade somewhat. Mula dun sa initial release niya na siguro mga 2 yata yon or 4 na variants. Tapos ngayon, naging 2 na lang siya. Tapos may mga tinanggal na features na rin. Like yung touchscreen, nawala na. Yung push engine start, nawala na rin. Yung ABS, tinanggal din. So parang siya parang effectively pinosisyon siya ng Mitsubishi as a low-cost alternative sa Mirage G4. Kasi mukhang sa G4, sa sedan version nila tinambak yung mga high-end features na yung mga nagpasikat sa Mirage hatchback dati. Pero baka tinatapat nila sa Vios pero mas mura. Mga ganun ang positioning nila. Sa dami ng ng sasakyan na lumabas na, tapos alam naman natin, hindi tayo pwede masyadong lumabas ng bahay dahil pandemic pa rin. Meron pa mga upcoming cars ngayong 2021. Di ba? Alam nyo ba yun? Meron ba? Alam namin. Parang matagal Meron pala. Naglalag pa yung internet ninyo. Akala kasi na, may sasabihin ka pa. Baka may punchline ka pa Parang pero ito, sunod-sunod yung paglabas. Alam mo yun, parang multiple yung sunod-sunod. May mga lalabas na bagong Geely models. Eto, Joseph, mukhang alam mo to. Alam ko ba yan? Teka, Geely model. Teka, may mga chismis ako nasagap tukol dyan sa bagong palabas na Geely na yan. Sabi ko na, pag chismis, ikaw tatanungin ko Unang chismis dyan, 4 ang gulong. Hindi, lahat naman 4 ang gulong Ano ba, tricycle ba ilalabas nila? Ano yung Bajaj? Ganito yan. Nito lang kasing nakaraang Shanghai, Auto Shanghai, may bagong ni-launch ang Geely na SUV rin, 7-seater. Ang unang code name nito was the Geely KX11. Okay. Tapos nung nag-world premiere na siya sa Auto Shanghai, ang official name na niya ay Xingyue L. L meaning large or long wheelbase kasi medyo malaki. Dax na naman to. Dax na naman. Hindi pero ito walang Pero hindi ito walang halong biro to. Ang Chinese market talaga, mahilig sila sa malalaking sasakyan. Mga long wheelbase. Sila lang ang bukod tanging market sa buong mundo na pwedeng mag-demand sa mga European brands tulad ng Mercedes, tulad ng Audi, tulad ng BMW na mag-release ng long wheelbase model sa market nila. Walang iba. Sila lang ang pwedeng mag-demand ng ganun. Kasi sa Chinese market, influential ang Chinese market. Napakalaki niyan. It's the biggest in the world. So, kaya nila magdikta. And sa kultura kasi ng Chinese, pag malaki yung sasakyan mo, ibig sabihin, successful ka. It's the sign of success. Taas ng insecurity ng mga yun, Talagang it's the sign of success, Talagang pag malaki sasakyan. Oo. Well, okay. Anyway, eto na nga. So, nasa na tayo. May bagong release ang Geely, ang Xingyue L. Ito na yung sinasabi nilang pinaka-luxurious
and high-tech crossover so far nagawa ng kumpanya. Okay, yung itsura niya, exterior, parang very, very European yung dating. Tapos may matrix LED headlights na nakapalibot dun sa grill niya. Saksak din ng body cladding, may spoiler, may turbine-style alloy wheels. Tapos yung interior naman niya, parang nakakatakot sakyan kasi parang napaka-futuristic ng loob. Triple display yung meron siya sa dashboard. So, it comprises 3 screens. No? Una, yung nasa likod ng manibela, yung instrument panel. Yung pangalawa, yung standard, yung nasa head unit. Tapos yung pangatlo, yung nasa passenger side, front passenger side. Akalain mo yun, pati yung front passenger may display. Ano pipindutin ro nung katabi mo pag nagda-drive ka? Baka ejector seat. Bathroom break. Oh. Parang remote control pag manonood kang TV. Yeah, meron ganun sa Oo. Pero hindi ang dito, ang striking dito sa Sing-UL is yung space niya kasi napakalaki, sobrang luwag. So para siyang Okavango na mas high-tech, no? It has plenty of napaka-generous ng interior space nito for up to 7 passengers plus cargo. Tapos yung kanyang onboard system pwedeng mag-connect wireless sa internet. At merong parang cellphone to merong over the air updates. Ibang klase Magkano naman ang presyo nito? Wala pang estimated price ito kasi binabalak pa lang dalhin sa Pilipinas. Actually, medyo nasira nga yung timetable ng Geely dahil sa pandemic kasi ang unang commitment nila was that magre-release sila ng bagong model every 6 months. So far, yung huli nilang ni-release was the Okavango, medyo lampas 6 months na since nung huli siyang ni-release. Supposedly, yung scheduled release dapat nila ng panibagong model was last month, April, kung susundin yung original timetable. Tapos, originally, sedan pa dapat yung ilalabas dito. Kaso mukhang nabago yung plano dahil sa pandemic. At lumabas nga itong Sing-UL sa Auto Shanghai. So mukhang magkakaroon ng konting revision sa local lineup ng Geely. Galing every 6 months. Parang cellphone Oo, every 6 months. Parang cellphone talaga. Ang galing. Mm-hmm. Eto, linawin lang natin, Sir Joseph. May mga fans tayo ng Chinese cars. Mga China-made na auto. Pwede na bang, kunyari, first time car, bibili ng sasakyan. Pwede na ba nating ipagkatiwala sa mga Chinese-made brands yung first car natin na pag nasiraan tayo pupuntang Baguio, may mag-aayos ba ng sasakyan natin? O may mga parts na madaling bilhin? Well, kasi as with every car brand naman, meron naman tinatawag na vehicle warranty Diba? So yun yung pinaka-safeguard ng customer or ng buyer pagdating dun sa build quality ng sasakyan. No? It doesn't matter kung saan gawa yan. Pwedeng Japanese, pwedeng American, European, Chinese, pwede ring Russian model. Bas nagkakatalo lang naman talaga yan sa warranty. Ngayon, hindi rin naman natin masisisi yung iba nating mga kababayan kasi syempre hindi rin naging ganun kaganda yung experience nila sa mga Chinese cars before, lalo mga last decade, 2 decades past. So, syempre, understandably, meron silang trauma pagdating sa mga ganitong brands. Pero what we have to keep in mind kasi is that nag-i-improve din naman itong mga brands na ito, that they undergo a continuous process of improvement. Especially since nabanggit ko nga kanina, that China is the biggest automotive market in the world. So, hindi naman siguro ganon ka far-fetched isipin na hindi na nag-i-improve sila with every generation ng mga sasakyan na ginagawa nila. Actually, dyan din nag-umpisa dati ang mga Japanese brands, sa mga Korean brands na dumaan din sa trial and error, may mga issues din with build quality, pero over time na-refine din naman nila to the point na naging trusted brand na sila hindi lang sa home markets nila kundi overseas.
Dahil nasabi mo na yung mga sa Chinese brands yan, lumipat tayo sa Korea naman kasi yung mga OPA na the land of the OPA, ang ginagawa dyan, Hyundai or Hyundai. So, ano ba yung tamang pronunciation, Martin? Hyundai, Hyundai o ano? On the spot yun Ano pa talaga? Naman yung mga ganun tanungan. Insert link dun sa sa car pronunciation video ni Stanley. So, medyo nahihirapan na kami dyan Ako tingin ko Hyundai tama ba? Hyundai. Actually, wala namang tamang pronunciation It depends on your country of origin. Like if you're in the Philippines, it's acceptable to hear Hyundai or Hyundai, whatever. Depende naman yan kung saan galing yung nagsasalita. I mean, you'll hear Americans say Hyundai, you'll hear Europeans say, I don't know, a different name. So, walang tama. Huwag sila masyadong Nazi about it. If magna-Nazi sila sa akin, harapin nila ako. Kausapin ako diretso about tamang pronunciation. Mababarak ko sila. Wag naman Hyundai kasi ang shortcut nun Dai. Si Dai whatever works for brand recall naman Depende sa depende sa territory. So Martin, ano ba 'tong mga bagong ilalabas sa sasakyan ng Hyundai or Hyundai or Hyundai mga Actually, marami-rami, no? It's Hyundai Philippines is planning to launch several cars this year. Sinabi nila yun sa Virtual Manila International Auto Show last December. Yung mga sinabi nilang kotse na dadalhin dito one is yung facelifted Kona, yung facelifted Santa Fe, all-new Tucson, pati yung all-new Starex, which is yung Staria sa global market na nilabas. No? So for me, sa apat na sasakyan na yun, medyo bias ako sa all-new Tucson kung paano itsura niya in the metal. Kasi yun yung parang bagong design language ni Hyundai. Yun yung bagong design language ni Hyundai, no? In-integrate niya sa Tucson. Kung makikita niyo yung grill, iba, naka-integrate din yung daytime running lights, 'di ba? Tapos yung taillights niya ibang-iba na. So when you look do sa car overall, parang hindi siya Tucson at parang hindi siya Hyundai. Parang ano siya? Parang Hyundai Tucson na bago. Akala ko parang ibang brand Hindi. Actually, hindi. Yun nga yung nakakaano no? Wala siyang kaparehas for me na itsura. Wala siyang kamuka Para talagang this all-new Tucson, parang stepped away from having, parang Eurocar, parang this kind of car. Hindi. It's distinctly Hyundai. Hindi naman sa over the top, no? Pero ang angas niya in pictures ang angas niya in videos. Kaya ang ganda tignan pag nakita mo siya in the metal. Isa pa ang kotse is yung Staria. Yung Starex. Luwag yan. Yan yung magiging Starex dito. Actually, una ko nakita yung Hyundai Staria /Starex. Una ko naalala is Daft Punk. Parang maala Daft Punk yung mukha niya Yung helmet. Di ba? Yung helmet. Oo nga, no? Kaya pagka nag-reunion yung Daft Punk, sabihin sana pag-collaborate sana sa Lucky Hyundai na yun yung pinaka-kotse. Yun yung itsura niya. So, yun na nga uli, no? Para siyang, it's a car na parang ahead of its time Parang future yung datingan Parang Tron Legacy, Daft Punk nga So parang itatapat sa Okavango yan. Saka dun sa Singye L. Hindi. Iba ito, ibang segment ibang category. Okay. Pero nung nakita ko yung bagong grill ng Tucson, ang naalala ko parang kaliskis ng isda Well, yeah, in a good way in a good way kasi parang mas streamlined na yung itsura niya Tama. Pwede para pang kay Aquaman yun, di ba? Oo. I'm just cooking fish. Pang mga, ibig sabihin, medyo pang mga mala sirena. Oo. Nakita mo na ba, Stanley? Di pa. Silipin mo. Para magbigay ka ng masasabi mo. Pero habang nagsa-search ka, masasabi ko sa Tucson na yun na bago. Sabi nga ni Ref, it's rather unique. Yeah. Sobrang standout siya. I mean, kung i-compare mo sa mga existing na cars in the global market, wala pang ganun
Wala pang nag-integrate ng headlights nila within the grill, within the whole grill. So parang, alam mo yun, parang siyang, wow. Sino nakaisip nito? Diba? Nakita ko na. Parang ang kalis ng isda. Maganda, very unique. Ibang klase nga yung datingan ito. Pero naisip ko lang, paano pagka na-aksidente ka sa harap, no? Siguro, sakit sa ulo. Kasi pag tumama yung harap mo or naka-integrate yung ilaw sa grill, di ba? So, I don't know, Baka yung doon papasok ang kahalagahan ng insurance. Yan. Ito naman sa mga bagong Japanese cars na lalabas. Hindi pa siya nilo-launch. Lalabas pa lang, nag-chismis pa lang. Tulad ng Subaru XB saka Toyota GR Yaris. Sir Jacob. Yung Subaru hindi yan Japanese car, di ba? O Japanese car yan. Japanese yan car tayo, yan, di ba? Stanley. Subaru, di ba? Japanese yan. Tinetesting ko lang kung alam nyo. Well, yung XV, hindi naman siya chismis. Kinonfirm na naman ng Subaru yan na darating by June. And actually, naka-schedule na ako for the unit. So, babalitaan ko kayo kung anong impression ko dito. Pero with the Subaru XV, it's just a facelift. So, don't expect. Okay. Itong Toyota GR Yaris. Facelift pa to o bago? Ayan. Kumbaga, ang masasabi ko dyan sa lahat ng darating na auto sa Pilipinas ngayong year na to, ito yung pinaka-exciting. Yung GR Yaris. Kasi, bigyan ko yung insight. GR Yaris is built on ginawa talaga siya pang rally. Hindi rally sa hindi sa Benjola. Hindi. Di ba? It's built for rally racing. So homologated model siya, meaning may ginawang model for rally racing. And syempre, para may benta mo yan based on FIA rules or rules ng basta yung sa racing, sa motorsport. Yun, mahirap bigkasin. Pag kailangan mo magbenta ng production models. And that's the GR Yaris. So, anong meron dun? It's all-wheel drive. So, hindi ito yung typical Yaris na based sa Vios. Ang layo. I mean, ibang-iba to. Ibang platform to. Yes. It's all-wheel drive, 3-door kasama yung hatch. And pinaka wonder boy niya is yung kanyang 3-cylinder na engine. Na it's one of the most powerful 3-cylinder engine in the market today. And maganda pa doon, manual transmission. So, kumbaga ito yung kotse ng mga enthusiasts. Ito yung mga kotse ng mga ito yung mga OG o kaya basta mga mahihilig sa sports car. Ito na yung pinaka murang mabibili nyo na nasa ganong level. Mahilig kumambyo tulad ni Stanley. Mahilig kumambyo. Hindi ako yung mahilig kumambyo. Ito, Sir Martin, yung Subaru BRZ naman, may bagong lalabas daw na BRZ. Pareho na pa to na facelift pa to o bago? It's an all-new model, no? All-new BRZ. They-launch siya globally last year and kinonfirm na rin siya ni Subaru Philippines na dadalhin nila dito sa market natin by fourth quarter of this year. Yun yung una nilang sinabi. Fourth quarter of this year. No? So yun nga, bago na yung mukha niya. It has this parang bago ng grill din. No? And meron siyang 2.4 liter boxer engine that puts out 228 horsepower and 249 Newton meters of torque. Yun, tama nga. So, yun. What to expect dun sa bagong Subaru? For me, it's the usual na driving characteristics ng BRZ. Yun yung aantay mo dito, and I suppose, since it's an all-new model, merong improvement when it comes to overall handling and all that such. And yun lang, side trip. May bago ring Toyota 86. No, co-develop siya with this car, with the BRZ. Same nung ginawa dati. Yun. So, abangan nyo rin yung BRZ. It's gonna come in Q4 of 2021. Mga yan. Magpapasko.
Q4. Oo, yun. Sakto siguro sa Christmas bonus. DRC. Kung may maiwan doon sa Christmas bonus. Kung may. Kung may. Bagay na bagay din kay Stanley yan. Ayoko nung yung mga ganyang kalalaki. Yung etong bagong Nissan Juke, yun ang trip ko. Sir Joseph. Ito, hindi Juke to. Hindi to Juke. Bagong Nissan Juke. Pero bakit replacement? Hindi, kasi nandito yung first generation Juke, di ba? Yung medyo weird na mukhang palaka na crossover. Medyo makinis siya. Parang makinis. Medyo makinis. Oo. Medyo kakaiba yung itsura. Nakatulong din naman sa recall, no? Yun nga lang, mukhang medyo drop na siya sa lineup ng Nissan Philippines na medyo quiet lang. Pag binisita mo yung website ng Nissan Philippines, hindi mo na makikita yung Juke doon anywhere. Ngayon, nagkaroon ngayon ng chismis, no? Kung ano ba talaga yung papalit sa Juke. Kasi nga, walang pambato ang Nissan sa small crossover category maliban sa X-Trail. Medyo may kalakihan pa rin naman ng X-Trail, so kailangan ng pambato dun sa category na 'yon. So may mga options na lumabas. First is the new Juke. Siyempre kung may first generation Juke, meron second generation Juke. Na medyo kawangis pa rin naman ng first generation, pero hindi na ganun ka-quirky yung itsura. Medyo mas conventional na yung mas pinagandang version nung first generation. Okay. Okay. Tapos isa pang consideration is the kicks, no, na same category din, no, subcompact crossover. Nung una, nagkaroon ng tsansa, ng maliit na tsansa na mapunta yan dito sa Pilipinas kasi nung nilabas yung crash test ratings niya sa ASEAN NCAP, kasama yung Pilipinas doon. So ayan na, medyo nabuhayan yung mga Nissan fans na baka makarating dito sa Pilipinas yung kicks. Yung pala fake news. Bakit? Oo, na parang nagkamali lang yata, ng typo or what. Juke lang daw. Juke lang daw. Juke lang. Kaya nung nilabas uli ng ASEAN NCAP yung test results nila, wala na yung Pilipinas. So wala na yun. Okay, that ship has sailed. Ang isa pang option is yung mas maliit na Nissan Magnite. Ito, hot seller sa India to. Kasi umaabot ng buwan yung waiting list nila. Dahil dito sa motelong to. Maliit. Parang pila sa shawarma yan. Parang pila sa shawarma. Yun. Pero kasi, napakamura niya. Tapos, for its price, loaded pa rin in terms of features. At saka, very youthful yung itsura. So, pwede siyang starter car for young families. Pwede rin siyang pang single, young professionals. Kaya naman talagang mabenta ito sa India. So mukhang wala pang kino-confirm ang Nissan Philippines, no, kung ano yung magiging kapalit ng kanilang first generation Juke. So pero kung pagpapipiliin naman tayo dito sa tatlong options na to, kahit naman siguro alin would be a good replacement for the first generation Juke. Pero ang dami ko nakikita naka-Nissan Juke dito sa QC. Mga ako sa Timog, ang dami ko nakikita nakaparada. Baka nabili nila sale na. Hindi naman. Naka-sale price kasi yun nga. Parang sticker na yung kinabit sila, yung parang kinostom nila. Maganda. Add ko lang kaya wala na yung Juke sa lineup is because end of production na siya. So, yes. Wala nang gumagawa ng Juke. I mean, the first generation. Balik tayo sa China car, MG RX-8. Sir Joseph. RX-8. Okay. Ngayon, pag sinabi nating RX-8, usually ang naiisip natin is yung sports car ng Mazda, di ba? Ngayon, meron parating na RX-8 na M din yung tatak. Pero hindi Mazda, MG. Sa MG manggagaling. Ano ba sabihin ng MG? Ngayon, kasama MG Morris Garages. Okay. Ayan, trivia. Morris Garages. Hindi mga gwapo, pwede rin.
Talagang pag si Sir Joseph, the walking car guy talaga to eh. Parang pwede rin mga paki-bleep nga. Okay, anyway, itong RX-8 is sinasabing isa sa 4 na bagong MG models na parating dito sa Pilipinas this year. Okay? Ang kasama ito sa isang MPV. MPV daw magkakaroon ng MG, bagong SUV at isa pang sedan. Bukod sa preview ng electric version ng hot seller ng MG ngayon, which is the ZS crossover. Okay. Ngayon, mabalik tayo sa RX-8 no. Ito yung magiging kauna-unahang ladder frame SUV ng MG dito sa Pilipinas. Okay? So ibig sabihin, malamang rear wheel drive yung kanyang drivetrain with an option for 4-wheel drive. Okay? So pwede talaga siyang pang trails, kasi truck-based chassis. Tapos napakalaki din nito. Mukhang mas malaki pa ito sa isang mid-size SUV ng isang leading brand dito. Mukhang tatalunin pa in terms of size, no. So ang makina nito, no, at least sa Chinese market, it has a 2-liter turbocharged engine. Gasoline, hindi to diesel. Good for 218 horsepower and 360 Newton meters of torque. Okay, pwede na. Medyo malakas din naman ang hatak. 6-speed automatic ang gearbox. Tapos, medyo hindi ganun kataas yung ground clearance niya, no? Kumpara sa, say, mga current na mid-size SUVs ngayon. Kasi 202 millimeters lang yung ground clearance. Pero, ang sinasabi ng MG, kaya daw niyang tumawid ng 800 millimeters of water. Ngayon, kung paano nila gagawin yun, hindi pa natin alam. Baka may kinalaman yun dun sa placement ng filter sa loob ng engine bay or I don't know. Masusubukan natin pagdating naman sa pag bumaha, masusubukan natin. Oo. Lalo na dyan sa may bandang Morato. May sa may Espanya natin idaan pagkatagulan, yung mga bumaba. Oo. So wala pang pricing, wala pang masyadong details na nilabas ang Covenant Car Company, which is yung distributor ng MG dito sa Pilipinas. Pero ang sinasabi is by the first half of this year daw, pwedeng dumating na yung RX-8. Ano pang petsa ngayon? Mayo na, no? May isang buwan pa tayo bago tayo mga lahati ng taon. So pwede pa tayong umasa na kahit hanggang June. Binibitin niya. Ha? Binibitin niya eh. June 29, mga ganun. Baka i-launch na yun. Patikim. Medyo sagad. Photo finish ang dating. Yan. Kumbaga, siguro mga gumagawa ng sasakyan, dali, mga deadline na natin. Yan. Nagtatraffic siguro sila ngayon. Mga 11:59 PM ng June 20. Sir Jacob, yung Cherry Tiggo 2 tsaka Tiggo 8, may bagong lalabas, di ba? Hindi pa to confirmed. pero may mga bali-balita na parating yung facelift version ng Tiggo 2 saka yung all-new version Tiggo 8. Bali-balita pa lang yun, pero hindi pa. Hindi, bali-balita pa lang, chismis pa lang. Tatanungin kita, Sir Jacob, sa lahat ng mga Tiggo na lumabas, ano dyan yung favorite mo? Gusto ko yung 7 Pro. Maganda nga. Tiggo 7 Pro. Para sa akin, siya eh. Sulit siya sa presyo. Sulit siya sa presyo niya. Yung space, yung drive naman niya, hindi ka maghanap syempre ng super performance from a crossover. Pero as it is, for its price, ang ganda ng binibigay niya to the consumer. Saka malaki. Malaki rin yan. Magugusto mo yan, Sir Joseph. Dax din yun eh. Actually, nasakyan ko na yung Tiggo 8 sa China. Matulin siya. Bagay na bagay kasi napakahaba ng expressways nila sa China. So, tapos gabi pa yung biyahe namin nun. So, napakatulin. Kayang-kaya yung 130 kilometers per hour sa highway. Ano yung ginagawa mo sa China? Ba't nandun ka? Secret. Anak ng Dax. Hindi, nag-judge lang. Naging judgmental lang ako. Pinag-judge kami ng ewan ko ba, Golden Belt Awards something.
Wait, teka, may question ako. Pag lahat ba tayo nagkaroon ng Tigo, ang tawag sa atin, Tigang? Pwede. Tigang. Tigang. Pwede. Pwede. Ayun. Ang tawag sa likod ng mga Tigo. Tibak. Tibak. Talaga mga tito jokes no? sorry. Lumalabas mga edad natin dito sa mga jokes natin. Sir Martin, may sir. bagong Isuzu MU-X. Ano ba pinagkaiba nito sa mga lumabas na ibang model? Mas maganda ba to? Facelifted model ba ito o bagong-bago? Well, yeah, bagong-bago siya. No? It's an all-new model. And actually, isa to sa inaantay na i-launch ni Isuzu Philippines dito sa market natin. Kasi nga, it's an all-new model. Bago yung design niya. And for me, mas angas siya compared dun sa luma. And yun nga, para siyang actually, same with the D-Max, it's an all-new model, this MU-X, no? Bago from the ground up, pati yung interior niya has similar looking dun sa nilaunch na D-Max na nasa market na natin ngayon. Tapos, it also has a 9-inch touchscreen na may Apple CarPlay, Android Auto. Basta sobrang na ng loob niya eh. It's more refined. Parang hindi ka na nagda-drive ng Isuzu. Kasi Isuzu is more of leaning towards the Spartan vibe eh. Parang Harabas version. Pero this all-new MU-X, same with the D-Max, is iba na yung datingan niya. It's more premium and it's may luxury vibe na datingan. Mas sleek yung design niya. Yun. Sleeky. Oo. Tapos yung engine options niya, dalawa pa din. Yung 1.9 RZ4E engine and yung 3.0 liter diesel engine na same power plant nung nakakabit kay D-Max. Yun, no? Yung 3 liter niya has 190 horsepower and 450 Newton meters of torque. Yun lang, ang tingin ko lang is I hope Isuzu Philippines launch the car soonest kasi parang medyo late na yung Pinas eh. Parang medyo late na yung Philippine market eh. No? And it's been out dun sa kapitbahay natin sa Thailand since last year. And yun nga, let's just wait kung kailan nila ilalabas to dito sa market natin. Yeah, but it's new, all new from the ground up and yun. Mas luxury, sleeky na siya. Dadagdag ko lang Yes, sir. Since yung D-Max kasi may adaptive cruise control. And that's one of the para sa akin, it's a selling point kasi may gas technology sa kotse. Pero, expect mo rin sa MU-X. It will make the MU-X very competitive within its segment. Kasi kung isipin mo yung Fortuner, meron na. Tama ba? May safety sense na yung Fortuner. Yes, meron. The safety sense. And then you have the Everest na siya yung isa sa mga unang mid-size SUV na may adaptive cruise control and all the other things that comes with it. So, yun. With the MU-X, parating na rin, hopefully, it has the adaptive cruise. So, malamang magandang laban to within the mid-size SUV segment. And by the way, nga pala, yung adaptive cruise na yun ng MU-X, it's from, if hindi lang ng marami, it's from Subaru. It's actually Subaru EyeSight. So, yeah. Kung alam nyo, Subaru EyeSight is award-winning. And maganda yung ginawa na collaboration between Isuzu and Subaru when it comes to technology. Okay. Pero kaya dahil doon, naka 5-star rating safety rating si MU-X. Pati si D-Max, di ba? Solid yun. D-Max, oo. Same. Basta sana pag dumating dito, wag nilang bawasan yung kung ano yung features sa overseas. Oo. Let's hope. Yung D-Max, hindi binawasan. Konti lang. Konti. Yung rear diff lock, tinanggal sa top spec, which is surprising. Pero meron sa mas mababang, di ba, variant? Hindi ka mag-gets. Pero eto guys, whatever happens, itong mga bagong parating na sasakyan, makakaasa naman yung mga viewers natin at listeners na i-review natin lahat ng mga yan dito sa Phil Coche. Naman. Syempre. Alam naman nating lahat, Phil Coche is the #1 car portal in the Philippines. At para sa mga maraming parating na mga sasakyan nito,
sa next episode, pag-uusapan natin kung alin dyan ang mga pwede mong bilhin kung ikaw nagbabalak bumili ng unang sasakyan mo. Yung first car mo sa buong buhay. Ipinapaalala ko lang para sa mga nakikinig. Bago tayo mag-next episode, alam mo, Stanley, may parating pang kotse dito. It's talaga, alam mo, Martin, sa dami ng sasakyan na na parating ngayong taon, di na ako nagugulat na magta-traffic tayo uli sa EDSA kahit pandemya. Siguro, no? Yun nga, yung isang parating, since kanina pa natin pinag-uusapan yung mga upcoming cars, merong parating na kotse si Volkswagen Philippines. Actually, nandito na yung first batch niya. It's called Volkswagen T-Cross, pangtapat nila sa subcompact crossover segment, di ba? Tapos, ang maganda dito, hanggang May 26, may introductory price na ino-offer si Volkswagen. Yung entry-level variant ni T-Cross is priced at, para sigurado tayo, 1,068,000 pesos. Diba? So, for 1,068,000, meron ka ng subcompact crossover. And yung pricing niya, I think it's not the cheapest one, but it's priced competitively. Diba? And considering you're driving a Volkswagen, and so, di ba? German engineering and all that stuff. Yun, yung discounted price na yun, yung introductory price na yun will be available hanggang May 26 lang. Pwede ka pa humabol, Tito Stanley. Gusto mo bumili. Pag-iisipan ko pa medyo torn ako dun sa talaga yung mga naunang pinili kong sasakyan. Alam ko gusto mo yung Stonic pero nung nakita kong kapresyo niya yung T-Cross, halos kapresyo, konti lang idadagdag mo. Baka magdalawang isip ako. Swerte mo, isang company lang sila. Oo nga Nakita ko nga. Alam mo, kaka-Facebook ko kasi yung mga taga-Kia, nakita ko, may mga Volkswagen na sila na yung T-Cross nga. Kay Timmy nakita ko. Galing, parang ganda nga Pero, bago natin pag-usapan yung mga bagong sasakyan or yung mga pagbili ng mga bagong sasakyan na yan, promote muna natin yung mga social media accounts natin. Kasi mga Phil Kotse viewers, kami, may mga Instagram rin kami at Twitter at Facebook. Ito na ang time natin para mag-promote. Ikaw lang yan, Stanley. Di ba wala ko yung mga tao Diba kayo nag-i-Instagram? Basta hanapin nyo na lang yung mga pangalan namin. Yan. Facebook. Google nyo na lang kami. Okay. Follow Phil Kotse's YouTube channel. Mag-subscribe kayo. Tapos, yan ang importante. Instagram, may Twitter, may TikTok, may TikTok? Facebook page din. May TikTok ang Phil Kotse. Teka, baka may Nobra din doon, Ikaw na lang inaantay dun sa TikTok, Sir Joseph. May all fans din. Oo, all fans. Ay, joke lang. Only fans. Yung all fans, ang hinuhubaran dun yung sasakyan. Pinapakita yung makina. Napakita yung loob, di ba? Yung makina, ang ilalim. Sa atin, all fans. Only pants. Pero puro nakapantalon. I-follow nyo kami sa aming mga social media accounts. Okay, for Martin Aguilar, Joseph Estabillo, and Jacob Oliva, I'm your host, Stanley Chi, and this is Ship Happens. 1, 2, 3. Ship Happens. Ship happens.